Okay, so may re-review tayo ngayon. Isang sikat na binibili sa Shopee. Ang Makita DTW 300 CBX. O kaya, pero madalas tinatawag lang DTW 300. Mabilisan lang to na review. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. At kung pasok ba ang pag-repair nito sa lahat ng motor sa lahat ng parte ng motor. So yan. Kung sa mga taong medyo maselan, tingnan lang natin yung panlabas. Ang napapansin ko lang dito, yun, syempre sa halagang 1.6, 1.7, ano lang, hindi masyadong perfect yung mga panlabas, mga sticker, mga ganun. Pero maliit na bagay yan sa atin sa mga mekaniko na katulad natin. Napapansin ko rin mabigat yung battery, pero yung magaan dito yung charger. Bagay charger lang naman, ewan ko kung magtatagal. Yan. May manual rin na kasama, mga ganun. Siguro familiar na kayo doon kasi karaniwan na kasi itong binibili. Pero ginawa ko tong video para makita natin kung kaya niya ba talaga yung mga magneto, CVT, lagnat ng kotse. Ito natin papakita. Mabilisan lang to na review, hindi ko masyadong i-judge yung itsura kasi nga medyo mura. Pero dito natin masusubukan sa performance niya. Yun naman ang habol talaga nating lahat eh. Yung kung anong kaya niyang gawin sa halagang 1.5, 1.6, 1.7. Yan. Kung napapansin nyo, itim yung case niya. Minsan blue, minsan itim. Minsan tsambahan na lang talaga. Pero ito nakuha ko itim. So, gawin na natin. Kaya unang susubukan natin ay sa Rusi Gala. Itong motor na to talagang naabuso to. Walang maintenance. Anong odo na ba? 12. Pero matagal nang tumigil. Yan, makapansin nyo naman. Madumi. Nilibre ko lang tong customer na to kasi gusto kong subukan yung Makita eh. Minsan may konting dragging na yon, sobrang dumi na talaga sa loob. I-crack na yung belt. Yan, gusto ko lang talaga subukan to kasi hindi ko to nakalas dati. Mga to. Pag makalas natin yun, mahugasan na natin at pwede natin balik sa customer. At parang charity work lang ba? So yan, tara. Alam nyo, mahirap lang kasi sa pagtatanggal ng mga to. Kung hindi kaya ng manual na kontra, dumudulas siya, masalo dito, minsan may nababali dito. Kaya talagang maganda talaga pag may power tools kayo. Susubukan natin. Ayun, malakas. Buong lakas ko na hindi ko natanggal to. Yun nga kasi dumudulas rin, pero kasi baka mabali to. Ito yung maganda sa power tools. Kaya niyang tanggalin kahit umiikot yung isang bagay. Yan. Hindi nyo naman, yung napansin ko rin kasi first time ko rin magkaroon ng power tools, hindi ko kailangang hawakan to ng sobra o kaya baka sumabay yung kamay. Kailangan nyo lang hawakan to ng maigi. Itong mismong power tool. Ito kahit konti lang. Yun, dali. Tagal ko. Matagal na akong bumibili na ito. Yan. Tingnan nyo yun, no? Talagang luma na. Talagang malikabok. So kasi nagda-dragging na kasi dito eh. Kasi ito gusto tong subukan rin to. Pero magagawa na lang natin to dun sa manual eh. Kasi wala akong ganitong size na natin. Yun, so pasado siya sa mga CVT. Yung maganda dun. Pinaka-best part, so may kick up. Para gumanda-ganda naman ang buhay ng ating customer. Kasi medyo walang budget daw eh. Grabe, ulit na yung aluminum. Bakit? Maliit na bagay lang yan. Malitibay naman yung scooter. Importante lang malinisan yung mga ganito para maganda gamitin. Kung hindi mo narilisan, yan, masama ang pagdadrive mo. So, tataas naman tayo ng 21mm. Naghanap pa kami ng magandang tricycle para i-testing yung malalaking size ng socket. Pero try natin dito. Pataas tayo ng pataas ng socket. Yan, 21mm to.
To, matigas to. Tagal. Ayan, may nahanap na tayo hindi niya kaya. Itong mga ganitong nut 21 na sobrang kalawang. May nahanap na tayong hindi niya kaya. Wala, hindi niya kaya to. Siguro hindi dahil sa ito, sa full battery na panse eh. Kung mapapansin nyo sa malapitan, makalawang talaga siya. Matagal na talaga tong motor eh. So dito siya hindi umubra sa makalawang na 21. Matagas talaga to. So yan. Lagnat 2110. Okay, pangalawa, magneto. Mapapansin nyo, SYM bonus. Hindi na to yung dati niya magneto. Ito ang problema kasi ng isang naming customer. Nawala yung kuryente, basta bigla na lang nawala. Yun, napalabas namin yung kuryente. Nagpalit kami ng stator, CDI. Nga lang, yun nga, mahina yung, yung kuryente o parang wala sa timing. So gusto ko masilip kung okay pa ba yung pin neto dito sa magneto. Kasi may guide to eh. Para masakto yung timing ng timing chain, tapos yung pick up na bakal. Itong nakataas kasi na bakal dito sa lahat ng magneto. Dito kumukuha yung pick up coil ng timing. So basta yan, in general, basta yun. Bukan na natin. Okay, 17 to. Medyo matigas talaga to. Hindi ko tatanggalin tong magneto. Try muna natin baklasin tong 17. Nga pala, para masagot yung nasa isip nyo, wala tong mode. Pinipisil lang to ng paunti-unti hanggang sa full. Wala tong 1, 2, 3 na mode. Diretsong pitik lang. Sige, let's go! Oh, paano kaya nahawakan to? Oh shit, bilis. Bilis naman. Ayun, so may tama yung pin dito, kaya wala sa timing. Meron akong pangontra na ito, kaso nga lang, nga pala, may share rin ako. Pag nagtatanggal kayo ng magneto, huwag kayong gagamit nito. Huwag kayong gagamit ng ganitong puller kapag nagtatanggal ng magneto. Anong klaseng puller sinasabi ko? Aba? Yan. Yung matulis to. Kaya hindi ko magagawa sa video to, natanggalin. Kasi baka lumaki tong thread. Mapapansin mo, matatanggal mo yung magneto, pero pag ibabalik mo na yung nut, lumaki na yung thread. Ayan ang problema. Kaya huwag kayong gagamit nito. Maganda yung mga flat. O kaya pa machine shop nyo, ipa-flat nyo na katulad nito. Subukan ko lang kung kakasya to dito. Itong magneto puller. Pero sa tingin ko hindi eh. Malaki yung thread eh. Hindi ko rin naman may salpak yun dun sa isa. Mas malaki rin yung thread na ito. Subukan lang natin. Aba. Hindi kasya. Hindi rin kasya. Wala. Yan. Daan naman tayo sa side wheel ng tricycle.